may dumating na naman sa atin na malupit na package and sa tingin ko madami sa inyo inaabangan din yung cellphone na to. So ito guys, yung Tecno Camon 40 Pro 5G. Meron din sa atin dito yung big brother niya na Tecno Camon 40 Premier and yung rival ng big brother niya na Infinix Note 50 Pro Plus. Pero sa video na to, ang tututukan muna natin ay yung middle child na Tecno Camon 40 Pro 5G. So again, katulad ng big brother, meron siyang Tecno AI. So hina-highlight talaga yung mga AI sa mga phones na lumalabas ngayon. Yung variant na meron tayo is yung 256GB na merong 8GB na RAM. So 16GB nakalagay pero yung another 8GB is yun yung virtual RAM. So ang medyo ayaw ko lang sa mga brand is parang hina-highlight nila na 16GB talaga siya. Pero in reality talagang 8GB lang. Pero anyway, meron na tayo ditong Sony LYT na camera sensor. So ito yung mas upgraded or mas bagong version ng Sony IMX. Curved AMOLED na yung ating display na merong 144Hz na refresh rate. Katulad ng big brother niya, meron tayong IP68 and IP69 na dust and water resistance. Yung processor natin is MediaTek Dimensity 7300 Ultimate na merong 5200 mAh na battery capacity, which base kay Tecno rated siya ng 5-year durability. 45 watts supercharge and Dolby Atmos na stereo. Anyway, ngayon unbox na muna natin siya. So pag ako ayoko talagang sinisira yung box. Even yung plastic, kung mapapansin nyo, as much as possible, hindi ko siya tinatanggal during our unboxing. Para naman yung next na bibili, talagang good as brand nyo pa niya makukuha. No? So yan, ang sasalubong na agad sa atin yung mismong Tecno Camon 40 Pro na phone. And yung dumating sa atin is yung color black na variant niya. So silipin natin yan later. Pag open natin dito, meron tayong 12+1 warranty card. Documentations. So sana mas maganda yung phone case niya kasi yung Premier, to be honest, hindi ko trip yung phone case na kasama. And ito siya. So color gray. So may pagka-textured yung part na to. Then dito is smooth siya. Then may cutout siya para sa mga buttons niya. So meron tayo ditong 45 watts na power brick na merong USB Type A to Type C na cable. Ngayon punta na tayo dito sa phone and nakalagay is curved yung display niya. So I don't know, yung iba siguro sa inyo gusto ng curved display pero I think karamihan gusto pa rin flat yung display. So ito yung tsura niya guys. So para may pagka marble like yung finish niya. Pero so far ang nipis ng build niya, no? Then medyo lifted yung ating camera part. Hindi lang yung mismong camera modules niya, kundi yung parang dito mismo. Medyo lifted siya. Pero overall, talagang mafe-feel nyo may pagkanipis yung build niya. So what do you think guys dito sa design ng ginawa ni Tecno dito? Okay ba siya para sa inyo? Comment nyo naman. So dito sa taas meron tayong speaker, I think mic. Then tingnan nyo naman guys kung gaano kanipis yung buttons niya. Halos hindi na ma-pick up ng camera natin. So ito yung volume rockers. Ito yung power button. So, napakanipis. Kita nyo ba? Tapos, meron tayo dito. So, yung tawag dito is yung one-tap flash snap. So, napakanipis ng buttons. So, medyo nagbo-blurred na kasi hindi niya matutukan. So, napansin ko sa mga brand ngayon is parang yung mga higher-end phone nila ay yung parang flat. Tapos, yung parang lower variants, yun yung ginagawa nilang curved. And kung mapapansin nyo din, sobrang nipis na ng bezels niya. Yung sa side niya, halos hindi nyo na makita. Dahil curved nga yung display niya, so talagang nakakatulong siya para mag-pop up yung display. Then yung chin and yung taas niya, ganun din. Kita yung bezels, pero talagang napakanipis na. And syempre, dahil naka-Tecno phone tayo, no? So, madami kayong mapapansin dito ng mga bloatwares na pwede nyo naman tanggalin. So, ang gagawin nyo lang naman dyan is i-uninstall nyo lang or pwede nyo ding i-disable. So, medyo hassle lang sa umpisa pero after that naman, smooth na yung magiging experience nyo. So, medyo mahaba din talaga yung display. Meron siyang 6.78 inches na AMOLED display. And kung nakikita nyo naman, sobrang smooth niya dahil meron siyang 144Hz na refresh rate. So, ngayon punta tayo dito sa settings. Then, silipin natin yung display. So, meron lang ulit tayo dito ang dalawang option. So, meron tayong standard and meron tayong high. Walang in-between, meaning walang 90Hz. So, alam ko yung Pro version lang is hindi naka LTPO AMOLED. So, pag LTPO AMOLED kasi, mas matipid siya sa battery kasi pwedeng bumaba ng 1Hz yung display niya pag wala naman kayong ginagawa. Ito is naka-minimum siya ng 60Hz lang talaga. So, ngayon kinunod ko siya sa Wi-Fi and may na-detect agad siya na system update. So, meron tayo ditong improvement doon sa Ella AI nila. May improvement din tayo sa camera optimization pag ginagamit yung flash snap, system security
patch, and overall stability ng system. Now, silipin natin yung battery niya. Tingnan natin kung merong bypass charging. So, punta tayo ng battery health. So, ito yung sinasabi ko din sa inyo, halos lahat ng lumalabas ngayon na phones, nakikita na yung battery health. So, yung mga reseller sa inyo, siguro medyo may hirapan kayo magbenta kasi magiging mas choosy na yung mga buyer ninyo. Meron din tayo ditong custom charging protection na kung sakaling gusto nyo hanggang 80% lang yung phone pag charge nyo. So meron tayo ditong smart charge and low temp charge. So meaning since 45 watts yung charger natin, and kung mainit sa lugar mo tapos i-charge mo yung phone, tas kung nafe-feel nyo na umiinit yung phone and charger nyo, pwede nyo siya ilagay sa low temp charge. Yun nga lang, medyo babagal siya. So meron tayo ditong reverse wired charging. So parehas lang sila nitong premier variant. So meron tayong parehas na reverse wired charging. Ang bumilib ako is nung in-unbox natin tong Infinix kasi meron siyang reverse wireless charging. So meaning mga kabum, pwede kayo magpatong lang dito ng phone, then automatic mag-charge na siya. Pero ang kagandahan naman, hindi man siya wireless, at least meron pa rin siyang reverse charging. So sa mga hindi nakakaalam sa inyo, ay ibig sabihin lang yan mga kabum, no, is pwede nyong gamitin yung phone as a power bank. So meaning kung may emergency kayo, tapos yung katabi nyo or yung kakilala nyo is low bat na, or kung may second phone kayo, pwede nyo siyang gamitin para i-charge siya. So ito, dahil parehas silang may reverse charging, no? So ang nagcha-charge is yung Pro version. Pero ganun siya nag-work. So yun na nga guys, meron tayong bypass charging, no? So kung mahilig kayo maglaro and ayaw nyo tumigil maglaro kahit nagcha-charge kayo, pwede nyo i-turn on yung bypass charging. Meaning imbis na kukuha ng power yung phone sa battery niya, kukuha siya directly doon sa adapter na sinaksak nyo. So magiging para siyang laptop. Ang maganda rin sa recent Tecno phones, naging mas okay yung customizations nila, like sa wallpapers pa lang, no? Nakakatuwa na kasi madami kayong pwedeng pagpilian. Yung mga simple wallpapers lang pero ang creative tignan. So ayan, meron tayong gantong design, may ganto. Then may mga live wallpapers din katulad nito. So ang hina-highlight ng mga gantong wallpaper is yung pagka-AMOLED niya. So makikita nyo talagang black is black siya kanina, di ba? Ang linaw. Ang cute. Even yung always on display niya is may customizations na rin. So may mga options kayo dito and pwede nyo siyang bagu-baguhin kung ano yung preference na gusto ninyo. Pwede nyo dagdagan, pwede nyo bawasan, pwede kayong pumili ng simple lang. Then even yung pinaka-simple na option, pwede nyo pa rin i-customize. Then kung hindi nyo trip yung color scheme na default, like yung blue and color gray, pwede nyo din yung baguhin dito sa system colors niya. Pwede nyo siyang gawing kuwari ito, color blue, dark blue. So pag binaba nyo yan, makikita nyo dark blue na siya. At the same time, may option dito na makikita nyo one tap button. So ito yung color orange dito sa left side. So pag pinindot nyo, may certain function na mangyayari. So by default is naka-flash snap siya. So ibig sabihin, pag dinoble tap natin is pupunta na agad siya sa camera. And ang maganda dito, ang usage niya. Like for example, nasa labas kayo, tapos biglang may nangyari, no, na gusto nyong videohan, gusto nyong picturean. Kahit na nakalock yung phone is, pag dinoble tap nyo yan, is automatic pupunta siya sa camera, ready para magpicture. So ngayon, ang dalawang useful na pwede nyong gamitin dito is hayaan nyo lang na nasa flash snap siya, or pangalawa, ilagay nyo sa screen recording or sa sound recording. So kayo na lang mag-imagine kung paano nyo gagamitin. Ngayon ito, di ko alam kung bug siya or ganun talaga. So yung double press feature is pwede nating baguhin. Pero yung long press feature or yung long press, hindi natin pwedeng mabago. Anyway, balikan muna natin yung update, then tignan natin kung maging okay siya. So na-update ko na siya mga kaboom, no? Pero ganun pa rin talaga siya, no? Wake up Ella lang yung feature na nagagamit niya. And ang nakakapagtaka, Chinese siya. Even though global variant naman tong Tecno natin. So silipin natin siya dito sa Google Lens. So meron tayo ditong one tap button, wake up, turn off natin. So makikita nyo, palit siya. So nakalagay ngayon dito is no operation. Tignan natin kung pwede na siyang palitan. So ganun pa rin. Ganun pa rin talaga siya. So sinilip ko dito sa Premier variant is pag pinindot natin yung long press is English naman siya. Pero dito sa Pro version is naka-Chinese siya. So dinoble check ko lang din yung languages naman natin is naka-English na United States. Pero ganun ata talaga siya. So ilang muna guys, sinilip lang muna natin yung Tecno Camon 40 Premier na 5G version. And ang dami nating gagawin dito. So gagawa tayo ng gaming review. And syempre gagawa din tayo ng full review. Titignan natin
natin yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa phone and titingnan natin yung mga bagay na ayaw ko sa phone na to. So kaka-receive ko lang sa kanya and makikita nyo April 28. So ayoko naman na i-rush ko yung paggawa nito nang hindi ko malalaman kung ano ba yung mga hindi maganda sa kanya dahil minadali natin. So gagamitin ko muna siya ng ilang araw, then dun tayo gagawa ng conclusion about sa phone na to. So yung next na magiging upload muna natin is gaming review ng Premier version and gaming review ng Infinix Note 50 Pro. Then gagawa din tayo ng comparison sa kanila. Pero konting spoiler lang, even parehas sila ng chipset and almost parehas sila ng specs. Isa lang dito yung ikikip ko kasi talagang napaka-solid niya. So sa tingin nyo guys, ano kaya dito yung ikikip ko? Itong Infinix or itong Tecno Camon 40 Premier?